He's been knocked out. A sensational right-hand knockout by a bloodied Juan Manuel Marquez. And that is the keystone moment of his career. Magandang araw kaibigan, welcome sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong kaalaman at video na naman ang ating matutunghayan. Sa video na ito, ating balikan at i-breakdown ang nangyari noong December 8, 2012 sa laban sa pagitan nila Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Pero bago pa man yan, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas maraming video pa sa hinaharap. Noong December 8, 2012 nga, isa sa bangungot na tatunghayan ng milyon-milyong Filipino ay ang manknockout ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, laban kay Juan Manuel Marquez ng Mexico. Maraming mga tao sa buong mundo ang hindi makapaniwala sa kanilang nakita at madami agad ang nag-question kung makakabalik pa ba ang ating pambansang kamao sa ibabaw ng ring o ito na nga ba ang huling yugto sa kanyang karera. Pero ito na nga, taong 2020 at kampiyon pa rin si Manny Pacquiao at gumawa ulit ng kasaysayan na pinakamatandang welterweight champion sa edad na 41. Pero balik tayo, pag-usapan at i-breakdown natin sa video na ito kung paano na knockout ni Juan Manuel Marquez si Manny Pacquiao at ano ang posibleng nangyari sa laban kung hindi na knockout ni Marquez si Pacquiao sa round 6. Puspusan na nga ang training nila Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez para sa kanilang nalalapit na laban. Si Pacquiao nagtraining para sa mas madaming head movement at mga mabibigat na straight left hand na maging susi para sa tagumpay sa laban. Samantala si Marquez naman ay nagtitrain sa kanyang mabibigat na right hand at sa kanyang timing. Kasi ayon nga sa kanyang kampo, timing beats speed at karandagan pa nito, iniinom pa ni Marquez ang kanyang ihi para daw sa karagdagang lakas sa laban. So kung ating i-breakdown ang laban, bago pa man nagsagupaan sila Pacquiao at Marquez sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, USA noong December 8, 2012 ay naglaban na sila sa ikatlong beses. So dito pa lang alam na natin na ang dalawang boksero ay paherehos ng alam ang kanilang galaw at estilo sa ibabaw ng ring. Ang tanging basihan na lang ng mga expert dito ay kung sino yung maka-adjust at mag-execute na magandang plano sa laban. Sa unang round pa lang, sabik ng kaharapin ni Manny Pacquiao si Juan Manuel Marquez. Kaya ito ang dahilan na i-pushback ni Kenny Bailey si Pacquiao pabalik sa kanyang corner. Nakatama agad si Pacquiao ng left hand at nag-counter naman agad si Marquez ng isang right hand. At tumama naman si Pacquiao ng kanyang pamosong solid split left hand. Bumitaw si Pacquiao ng uppercut at nagkombinasyon si Marquez. Pero ang lahat ng ito tumama lang sa depensa ni Pacquiao. Nakatama ulit si Pacquiao ng solid na left hand. At dito magtatapos ang unang round, 10-9 para kay Pacquiao. Sa round 2 na tayo, nakatama si Pacquiao na isang solid straight left hand sa katawan ni Marquez at gumanti kaagad naman siya ng isang solid right hand na pasok sa pagmumukha ni Pacquiao. At dito nakapatama na naman si Pacquiao ng isang left hand at nagsimulang mapalitan ng dalawang boksingero ng kanilang kombinasyon. Tumama na isang solid na left hook si Pacquiao sa panga ni Marquez at sinundan pa ito ng 1-2 punch na pasok talaga sa pagmumukha ni Marquez. Nakaganti naman si Marquez ng right hook pero karamihan nun tumama lang sa kamay ni Pacquiao. Now, kung ating mapapansin sa mga huling round ng round 2, umaatake talaga itong ating pambansang kamao. Pero ang problema, nakababa ang mga kamay at walang masyadong depensa. Kaya dito nakakuha si Juan Manuel Marquez ng isang puwang sa laro ni Pacquiao na pwede niyang ma-exploit once na gagawin niya ulit ito. Nasa round 3 na tayo. Dito talaga nagbago ang laro at plano ni Pacquiao.
dahil sa hindi inasahang pangyayari. Sa mga unang part ng round, lumalanding pa rin ang left hand punches ni Pacquiao. Pero ang lahat ng ito ay nagbago kasi nag-iipon lang pala si Marquez ng lakas para bumato ng isang napakasolid na overhand right hook. Bumagsak si Pacquiao na kinagulat ng marami. At kung ating makikita, galit na galit at gigil na gigil si Pacquiao. Gusto niyang talagang makabawi kay Marquez. Dalawang katanungan kaagad dito. Paano mag-react si Pacquiao sa physical at psychological na aspeto? Sumugod agad si Marquez at nagpakawala ng iba't ibang kombinasyon laban kay Pacman. At sa huling oras ng round 3, nagparang away kalye ang laban. Parehos ang dalawang boksingero nagpakawala ng mga malulupit na kombinasyon na na-excite naman ng mga fans. At nagtapos ang round 3, 10-8 para kay Marquez dahil sa knockdown. Nasa round 4 na tayo. Balik ang dalawang boksingero sa gitna ng ring. Tumama pa rin ang mga straight left hand ni Pacquiao at kumounter naman si Marquez na isang straight right hand. At ito na naman, ulit tumama muli ang straight left hand ni Pacquiao. Epektibo talaga itong tira nito laban kay Marquez. Nagpakawala ng kombinasyon si Pacquiao. Sinalag ito lahat sa pagmumukha ni Marquez. At sa huling segundo ng round 4, nagpalitan ang dalawang boksingero ng mga malulupit na kombinasyon. Sa pagkakataon ito, nag-advise si Buboy Fernandez na mag-stick lang sa game plan. Sa round 5 na tayo. Galit na galit talaga si Pacquiao. Gusto talagang makabawi. Nakatama ng right hook si Pacquiao. Tumama naman si Marquez na isang straight left hand. Tumama ulit ng straight left hand si Pacquiao. At sa pagkakataon ito, niyanig si Marquez. Dito tumama ulit na isang napakasolid na straight left hand si Pacquiao. Bumagsak si Marquez. At sa pagkakataon na ito, naitabla na ni Pacquiao ang knockdown. Pacquiao laid that straight left right down the pipe, and down goes Marquez with his gloves touched, but that's considered a knockdown. Pero naka-counter naman si Marquez na isang solid na right hand. Magaling talaga mag-counter ang Marquez. At dito napalitan ang dalawang boksingero ng kombinasyon. Dito sinabi ni Roy Jones, this is different brand of toe-to-toe. At totoo naman talaga mga kabayan. Brand of toe-to-toe. This is step back toe-to-toe. Nakapatama si Marquez na isang solid na right hand. Dito nakapasok na isang napakasolid na left hand si Pacquiao. Niyanig si Marquez at nag-alaspagiti ang mga paa ni Marquez. Umatake ang ating pabansang kamao. Nag-alakali ang laban. Bumitaw ng iba't ibang kombinasyon ang dalawang boksingero. Kung ating mapapansin, paika-ika na lumakad si Marquez at basag na ang ilong nito. Nasa round 6 na tayo. Dito sa round na ito, mangyayari ang hindi inaasahan ng lahat. Nakasingit si Pacquiao na isang right hook patungo kay Marquez. Nakapasok naman si Marquez ng isang solid na straight right hand. Tumama na isang left hook si Pacquiao at napalitan ang dalawang boksingero ng mga matitinding kombinasyon. Nakapasok ulit ang pamosong slit straight left hand ni Pacquiao at bumitaw pa ng mga kombinasyon patungo kay Marquez. Kung ating titignan mabuting sa round na ito, basag na talaga ang pagmumukha ni Marquez. Nakapasok naman ang straight left hand ni Pacquiao pero nag-counter naman si Marquez gamit ang kanyang over left hand. Sa pagkakataon ito, inulit ni Marquez ang kanyang technique na nagpabagsak kay Pacquiao sa round 3. Nakapasok ulit ang left hand ni Pacquiao at nag-counter naman si Marquez. Nakatama si Marquez ng left hand. Bumitaw si Pacquiao ng isang left hook. Nagpakawala naman si Marquez ng mga matitinding kombinasyon. Bumitaw si Pacquiao ng kombinasyon. Tumama si Marquez ng straight left hand. Nagpakawala si Pacquiao ng mga malulupit na kombinasyon
para kay Marquez. At sa pagkakataong ito, nag-exchange plays ang dalawang boksingero. Dito nakababa ang depensa ni Pacquiao. Nag-double fake si Pacquiao. At dito pasok ang napaka-solid na straight right hand ni Marquez. Bumagsak at nakatulog si Pacquiao. At ikanagulat naman ito ng maraming tao. At itinuturo na the biggest win of Marquez career at sa bansang Mexico ang laban na ito. Streaming out of both nostrils and his mouth, he scores a colossal right hand to knock Pacquiao cold. And we have to ask, will Manny Pacquiao ever be seen in the ring again? Correct. Ano kaya ang nangyari kung hindi na knockout si Pacquiao at natuloy ang laban? Yan yung pag-usapan natin dito mga kabayan. So kung ating titignan sa scorecards ng mga hurado, bago na knockout si Pacquiao, lamang na si Pacquiao sa scorecards ng mga hurado. So dito pa lang, atin na makikita na on the way of winning the fight na taga si Pacquiao. Nag-shift na ang momentum at pumabor na ito sa Pinoy. Isa pa, duguan at basag na ang ilong ni Marquez. Sayang na sayang talaga itong laban na ito mga kabayan. Kasi dito sana mapapatunayan na ni Manny Pacquiao kung sino talaga ang mas angat sa kanilang dalawa. Ang ating pagbabasihan sa what if hindi na knockout si Pacquiao sa round 6 at nagtuloy ang laban ay ang round 6. So kung ating titignan ang round 6, mostly dinomina na ito ni Pacquiao. Pero kahit dinodomina na ito ni Pacquiao, ay itong si Marquez patuloy pa rin na nagka-counter shot laban kay Pacquiao. So ang tingin ko sa laban nito kung nagtuloy ito at hindi natapos sa round 6, ay mostly duduminahin ni Pacquiao ang round 7 to round 12. At sa pagkakataon na ito, Manny Pacquiao will win convincingly. Pero hindi pa rin natin maikakaila at maiaalis na mahinto ang laban kasi nga basag at duguan na ang ilong ni Marquez. Kaya posible sa sunod na mga round nito, tatargetin na ito ni Pacquiao hanggang ihihinto na ito ng referee. Pero knowing Marquez na sa buong karir hindi pa na knockout at napahinto sa laban at matibay talaga. Kaya sa tingin ko sa laban na ito, matatapos ito hanggang 12 rounds. But this time, Manny Pacquiao will win convincingly. Pakinggan nyo mabuti ito mga kabayan. Merong babaeng binastos during sa interview ni Pacquiao. Control. Get out of my shot! Did you get careless? Did you just think, well, now I have him? Yes, I get careless on that round because I think I got him, but you know, it's not good.